days dahil dun sa kanyang pag-iinom at saka dun sa kanyang pagdodroga. At ang nakakatuwa po sa kanyang mga kapatid ay nagkaroon po siya ng passion dun sa mga kagaya ng mahihirap. Nung po siya ay gumaganda na yung kanyang buhay, nag-o-offer po siya ng mga soup na free, yung mga sabaw. Ang sabi niya, gusto kong gawin ito para yung mga homeless ay makakain, kumbaga maabot. Namigay siya ng mga sacks. Kasi naranasan niya nung time na siya po ay homeless, na natutulog sa lansangan, is siguro yung nilalamig. At ang isa po niyang dinidesire sa heart niya, gusto niya pong magpagawa ng isang malaking laundry area. Para daw po yung mga homeless, yun daw pong mga mahihirap, ay doon maglalaban ng kanilang damit ng libre. So mga kapatid, ano po ang mensahe ng kwento na ito? Tayo man, minsan, naranasan din po natin na malayo sa Panginoon. Naranasan po natin mawalay sa Panginoon. At ang nais lang ng Panginoon sa atin na ngayong nakatagpo natin ng Panginoon, ito rin po yung gawin natin sa ibang tao. Hindi ko po sure kung si Ted ay na-born again na, but I'm sure kilala niya ang Panginoon. Dahil dun sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, lumabas na yung sinasabi kong bunga ng Holy Spirit, yung bunga ng Espiritu. At who knows, sa mga darating na panahon, malalaman na lang natin ang mababalitaan natin. I-browse nyo po yung kwento na yon about Ted Williams, and mabibless po talaga kayo sa kanyang buhay. Amen. Mga kapatid, alam ko pong humahaba ang oras, kahit lumalalim at hindi natin hinuhukay. Ako po ay magtatapos sa aklat ng Revelation. Amen. 7. Mga kapatid, may buhay po na inihanda sa atin ng Panginoon. Amen. Ang nais ng Panginoon, pagkakyat natin sa langit, tayo ay nakasuot ng puting-puting damit. Sabi sa Bible, white robes. At tayo haharap sa Kanya. Tayo sasalubungin ng mga anghel. Buksan ko nga po para medyo basahin ko lang po ng mabilis ha. Revelation 7 verse 9. Verse 9. Sabi dito, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders, the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiped God, saying, Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they, and where did they come from? I answered, Sir, you know. And he said, these are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will spread His tent over them. Never again will they hunger. Never again will they thirst. The sun will not beat upon them for any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. So, mga kapatid, lahat po ng nararanasan natin dito, pansamantala lang yan. Amen. Pero sa langit, hindi wala nang birha. Sa langit, nandun po ang buhay na inihanda para sa atin. Amen. Kung tayo po ay magpapatuloy sa Panginoon. Kaya mga kapatid, umpisahan po natin na yung pong ating buhay sa kasalukuyan, kung hindi pa po natin ginagawa, hindi pa po natin inuumpisahan, gawin po natin na ang ating buhay ay maging karapat-dapat sa mata ng Panginoon. Amen. Huwag po nating sayangin yung ating mga oras, yung
kapag nakaligtaan po natin ang mga bagay na yan, saan po tayo tutungo? Doon sa impyerno. So sayang. Sayang ang panahon. Kaya nga mga kapatid, dito ko po tinatapos ang mensahe sa umagang ito. At ito po yung pinamagatan nating Life in Jesus, Amen. the living water. Purihin po ang Panginoon. Amen.